Anong nangyayari? Bakit parang hindi ko makontrol ang katawan ko? Kinlayan, siguradong magpapanggap siyang nahulog sa hagdan, tapos sa harap ni mama at papa. Sasabihin niyang ako ang nagtulak sa kanya, para magalit sa akin ang buong pamilya. Anong nangyayari? Hindi naman nagsalita si Shuyao. Pero naririnig ko yung boses niya sa utak ko. Baka naman, Ganito pala ang, telepathy ng magulang at anak. talaga bang babaliktarin ni Leian si Shuyao at ipaparatang na tinulak siya pababa? Ayan na nga, nahulog si Leian. Sa hagdan, gaya ng sinabi ni Shuyao. Shin Leian. Nagulat ako, ikaw mismo ang nahulog, mula sa taas. Plano mo bang ay paratang, na si Shuyao ang nagtulak sa'yo? Kinlayan. Kakauwi lang, ni Shuyao, ganyan mo na agad siya inaaway. Paano ko ba nakalimutan, na bukod, sa akin? Lahat sa pamilya maririnig, ang iniisip ni Chin Shuyao. Kung ganun, napunta na ako sa buhay ni Chin Leian. Dapat lang na, baguhin ko ang kapalaran ng kontrabida. Hindi yun. Hindi lang ako nag-breakfast. Kaya bumaba ang sugar ko. Hindi niya ako pinaratangan, natinulak ko siya. Bakit magkaiba ang sinasabi ni Leian, sa iniisip ni Shuyao? Totoo, ako talaga ang nahulog. Totoo, ako lang. Hindi, Kinlayan, hindi ba dapat sabihin mo na ako ang nagtulak sa'yo pababa para hindi ka sisihin nila mama at papa? Hindi ba ganon? Sinabi ko na nga, na bumaba lang talaga sugar ko. Chin Shuyao, may paranoia ka, ba? Ikaw, Kuya, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para gumaling agad ang katawan ko. Sisiguraduhin kong sapat ang dugo ko para anytime pwede akong mag-donate sa'yo. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Ay nako, Leian, mahina na nga katawan mo. Kailangan mo talagang magpahinga. Bakit hindi na lang ikaw ang tumira sa malaking kwarto sa baba na dapat kay Shuyao? Shuyao, hindi ka naman siguro magrereklamo, di ba? siguradong tatanggihan niya yan. Sabihin niyang hindi siya taga rito. Pipilitin niyang tumira sa bodega, kunwari mahirap. Ano kayang sasabihin ni Shuyao? Leian, iniisip mo bang outsider ka, kaya gusto mo sa bodega tumira? Salamat ma. Simula ngayon sa malaking kwarto na ako sa baba titira, bukod sa madali, pumunta kung saan-saan. Malapit pa ako kay kuya. Madali akong makakapagbigay ng dugo sa kanya. Kinlayan, Hindi ba ayaw mo tanggapin? gusto mo sa bodega tumira? Bakit bigla ka na lang nagbago ng isip? Ano bang sinasabi mo? Wala akong alam dyan. Kinlayan, magsalita ka nga. Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na alam mong hindi ka tunay, na anak ng pamilya Kim, kaya hindi ka dapat tumira sa bodega? Bakit bigla kang nagbago? tama na, Shuyao. Huwag mo nang apihin si Leian. Mukhang, sa mga importanteng, eksena lang, hindi ko makontrol ang kilos ko. Pero yung sinasabi ko, ako pa rin ang may kontrol. Shuyao, baka nagkamali ka ng alala. May maayos na kwarto. Bakit ako titira sa bodega? Nagsisinungaling ka pa rin. Gusto ko nang ilantad ang totoo sa'yo. Shuyao, bakit ba lagi mo nalang inaaway si Leian? Pareho kayong anak ni mama. Hindi ba pwedeng magkasundo kayo? Hindi naman talaga siya, Kin. Lumayas ka na dito sa bahay namin. Tama na, Huwag na kayong magingay. Leian. Sa baba ka na tumira. Yung buong second floor, kay Shuyao na. Gusto ko iparenovate ang second floor. Ayoko tumira sa kwarto na ginamit na niya. Sige, kung ano gusto mo, yan ang gagawin natin. Masaya ka na? Pa, huwag nyo naman sanang palaging pagbigyan siya. Wala pang napapala si Leian. Wala naman akong kailangan. Basta may malaking kwarto. Okay na ako. Ay, ang bait mo talaga, Leian. Shuyao, ang sama mo talaga. Matuto ka sa ate mo. Ako naman ang tunay niyong anak. Bakit ba lagi niyo siyang pinapanigan? Halika. Shuyao, may 2 milyon dito sa card na to. Noon, kami ang may pagkukulang sa'yo. Ngayon, binawi na namin lahat itong 2 milyon. Bahala ka kung paano mo gastusin. Ang pagmamahalan, hindi mo talaga mapapalitan ng pera. Ayoko ng pera mo. Nagpapanggap ka lang na mataas ang prinsipyo. Ayaw niya. Ibigay mo na lang kay Leian. Sige, ibigay mo na. Akala mo ba si Kinlayan? Mabait talaga? Sa susunod, gagawan ka niya ng kalokohan sa karera mo. Para mapahamak ka. Sabi ni Shuyao, sasaktan daw ako ni Leian. Pag si Kin Machuan ay nasa bingit ng kamatayan, magpapanggap siyang mag-donate ng dugo para makuha ang tiwala ninyo. Pag naibigay niyo na lahat ng ari-arian ng Kin Group sa kanya,
Palalayasin niya kayong lahat sa bahay. Pag dumating ang araw na iyon, sa kalsada na lang kayo mamamalimos. Paano kung totoo ang sinasabi ni Shuyao? Eh di parang nagpalaki tayo ng panganib sa pamilya Qin. Totoo ba ang nararamdaman ni Shuyao? Kailangan kong malaman, ano ba talaga ang nangyayari kung totoo ang sinasabi ni Shuyao. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Ang itsura ng mga Qin, parang may problema. Mukhang, sinabi na ni Qin Shuyao, lahat ng masasamang gagawin ni Qin Lian sa hinaharap. Shuyao, sinasabi mo bang sa loob ng ilang taon, kinuha ko ang pwesto mo, ang binigay ni na mama at papa sayo, ayaw mo tanggapin. Ibibigay ko na lang ang akin sayo. Dapat naman talaga ito sa akin. Dapat ibalik mo rin sa akin. Shuyao, sobrang makasarili mo. Pati ito, pinag-aagawan mo pa sa ate mo. Kulang ba tayo ng pera sa pamilya Qin? Lian, Huwag mo na intindihin si Shuyao. Kung bibili ka ng gamit, gamitin mo na lang ang card ko. Sabay na tayong gagamit. Qin Lian, wag mong isipin na dahil binigyan mo ako ng card, tatangapin na kita. Kung matapang ka, wag kang gumastos ni 5 mula sa pamilya Qin. tama na, wag na kayong mag-away, kayong dalawa. Simula ngayon, ayusin nyo ang pakikitungo sa isa't isa. Narinig nyo ba? Bukas. Samahan mo silang magkapatid, maglibot kayo ng maayos, ayusin nyo ang relasyon nyo bilang magkapatid, ha? Pa, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong magiging maayos ang pakikitungo ko kay Shuyao. Shuyao, bagay sa'yo ang damit na to. Qin Lian, anong kalokohan yan? Shuyao. Mabait si Lian. Pinipili ka pa ng damit. Sino ba ang pinapakita mong inis? Kuya, huwag mo nasisihin si Shuyao. Baka hindi niya lang gusto. Ang pinili kong damit, ipapakita ko pa sa kanya ang ibang damit. Qin Lian, tigilan mo na ang pagpapanggap mo diyan. Qin Shuyao. Kung magpapatuloy ka pa sa pag-aaway, umuwi ka na lang. Ayun na naman, nasa mahalagang eksena na tayo. Huwag mo akong idamay. Si Qin Lian, minamaliit ako dahil galing ako sa probinsya. Sinadya niyang itago ang relo sa bag ko para palabasin na magnanakaw ako, para mapahiya ako sa harap ng maraming tao. Talaga bang si Lian ang nagnakaw ng relo? At sinisi si Shuyao? O baka naman si Shuyao, ang gumagawa ng kwento laban kay Lian. Wala akong gusto sa tindahan na to. Titingin na lang ako sa ibang shop. Pasensya na, sandali lang po kayo. May iba pa po ba, kayong gamit sa bag, na hindi pa nababayaran? Hindi ko alam, gusto mo bang tingnan? Ang mga bag namin, Pag nakuha na ng staff ang relo mula sa bag ko, tingnan natin kung paano magpapalusot si Qin Lian para mapatunayan na sinisiraan niya ako. Lian, talaga bang nagnakaw ka ng relo sa tindahan? Bakit mo nagawa yan? Qin Lian. Sobrang nadismaya ako sa'yo. Hindi ko akalain na nagnakaw ka ng relo sa shop, tapos pinasa mo pa kay Shuyao. Lian, kung gusto mo bumili ng gamit, sabihin mo lang kay kuya. Bakit ka pa nagnakaw ng relo? Wala talaga akong ninakaw na relo. Nagpapalusot ka pa. Kung hindi ka nagnakaw, bakit tumunog ang alarm? Kung hindi kayo naniniwala, pwede niyong buksan ang bag at tingnan. Siguradong nandoon ang relo. Pasensya na po. Ang relo na to. Hindi po galing sa tindahan namin. Ibinalik ko na po sa inyo. Impossible. Sinasabi mong hindi si Qin Lian ang nagnakaw ng relo. Miss Chin, hindi talaga galing sa shop namin ang relo na to. Buti na lang kaninang umaga, pasuot ko na to. Kapag nasa mahalagang eksena na, hindi ko na makontrol ang katawan ko. Hindi pwede. Kita ko mismo si Qin Lian na nagnakaw. Kung hindi, bakit tumunog ang alarm? Tama na, Qin Shuyao. Hindi ka pa ba nahihiya? Umuwi ka na. Hindi ako nagwawala. Maniwala ka sa akin. Talagang nakita ko siyang nagnakaw. Kung hindi, bakit tumunog ang alarm? Miss Chin, pwede mo bang buksan ang bag mo para makhek ko? Ayos ka, Qin Lian. Nilagay mo pala ang ninakaw mong gamit sa sarili mong bag. Ibigay mo na ang relo. Lian, talaga bang nagnakaw ka? Mama, Papa, maniwala kayo sa akin. Hindi ko talaga ninakaw ang relo ng shop. Nahuli na, may ebidensya pa. Nagpapalusot ka pa. Kung hindi ka nagnakaw, bakit tumunog ang alarm?
Ibigay mo na ang relo ngayon, kung hindi, palalayasin kita sa pamilya Kin. Para hindi mapahiya ang pamilya Kin. Miss Chin, pakiusap buksan mo ang bag mo. Ano to? Itong broocha na to, ito ang pinakamahalagang alahas sa tindahan namin. Miss, ang ginawa mo ay posibleng pagnanakaw na. Pwede namin kayong ipatawag ng pulis. Pasensya na po. Nitong mga araw na to, may problema sa pag-iisip ang batang to. Siguradong hindi siya magnanakaw. Ang pamilya Chin, kahit anong alahas, kayang bilhin. Baka nakalimutan lang niyang bayaran. So, malamang si Miss Chin. Kanina lang siguro siya na-distract kaya, naisama niya sa bag niya. Ako na po ang mag-i-issue ng resibo. Hintayin niyo lang ako ng 2 minuto. Sandali lang. Sinadya niya talagang magnakaw. Tapos gusto niya ilagay sa bag ko para ako ang mapagbintangan. Ewan ko ba kung bakit. Napunta sa bag niya mismo. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Tama na, Shu Yao. Hindi ako nanggugulo. Kita ko talaga na nagnakaw siya. Itong relo. Kinuha niya to sa ibang tindahan. Tapos nilagay sa bag ko para mapagbintangan ako. Sabihin mo na, ikaw ba talaga ang nagnakaw? Gusto mo lang akong siraan, di ba? Sabihin mo na, huwag ka nang magpanggap. Ay, kung ganun pala, pareho na palang nasira ang pangalan ng 2 anak na babae ng pamilya Chin. Tama na, Shu Yao. Kung lahat kayo nagsasabing ako ang nagnakaw, ako na ang mananagot sa pagnanakaw na to. Sorry, ma. Ako talaga ang nagnakaw ng bagay na to. Pero gusto ko lang naman, regaluhan si Shu Yao. Pero wala na talaga akong pera. Oo nga pala, nasa kay Shu Yao ang card ni Leian, kaya wala na talaga akong pambayad. Kinlayan, ang galing mo talagang magplano. Yung brotsa, ninakaw mo para gawing regalo sa akin. Yung relo, paano yan? Yung relo hindi ba para ipahamak ako? Tama na. Itong relo na to, regalo yan kay Leian noong birthday niya. Lahat kami nag-ambag, hindi pa nga natatanggal ang tag. Hindi niya pa yan nagamit, nilagay lang niya sa bag mo, para palihim na ibigay sa'yo. Bakit mo naman ganyan pag-isipan? Ang sarili mong ate. Sino bang may gusto sa regalo niya? Chin Shu Yao. Huwag kang masyadong lumampas sa limitasyon. Leian, kung bibili ka ng gusto mo, sabihin mo lang kay kuya, ako na ang bibili para sa'yo. Leian, kahit ano pa ang dahilan, huwag na huwag kang magnanakaw. Masama yan sa pangalan ng isang babae. Ito. Kung ayaw ni Shu Yao, ikaw na ang gumastos. 2 milyon na baon mo. Salamat, Maria. Hindi mo na kailangang magpasalamat kay mama. Kinlayan. Gusto mo lang naman magpahulog sa hagdan para masabi mong ako ang nagtulak sa'yo. Sa mall din, ikaw ang nagnakaw, pero ako ang sinisisi mong nanira sa'yo. Bakit mo ba ginagawa to? Sagot ka muna. Bakit palagi mo akong pinalalabas na masama? Ayon sa kwento, ako talaga ang kontrabidang babae. Nasa huli, kukunin lahat ng Chin family. At si Chin Shu Yao, dahil alam niya ang takbo ng kwento, at naririnig ng pamilya Chin, ang iniisip niya, nagiging paborito siya ng lahat para mapigilan ang lahat ng to. CJ. Sige, kung sinasabi mo, hindi ka masama, bukas sa welcome party ko, patunayan mo sa akin. Halos makalimutan ko. Ang dating may-ari ng katawan na to, ibang-iba ang ugali sa harap ng iba, at sa loob ng bahay. Sa bahay, ginagamit niya ang pagiging kawawa para apihin siya. Sa harap ng iba, hayagan siyang iniiwasan, at hindi pinapansin. Paano na bukas? Mamaya kapag upo na ako. Siguradong si Kinlayan, sadyang ilalayo ang upuan ko para madapa ako at mapahiya sa harap ng lahat.
Leyan, anong ginagawa mo? Sa harap ng maraming tao, gusto mo talagang mapahiya si Shuyao. Huwag kang magmadali, mamaya ka na umupo. Panasan mo muna bago ka umupo. Ah, ganun pala. Gusto lang palang punasan nila yan, ang upuan ni Shuyao. Ay nako, Shuyao, tingnan mo kung gaano kakabait ng ate mo sa'yo. Na, mukhang simula nang bumalik ka sa pamilya Kin. Pinapahalagahan ka rin nila. Ang ate mo, sobrang concerned sa'yo. Kinleyan, hindi ba plano mo talaga na hilahin ang upuan para madapa ako at mapahiya sa harap ng lahat? Bakit mo ginagawa to? Hindi ko iniisip yun, kapatid. Mali ang akala mo sa akin. Buti na lang mabilis akong mag-react. Sa harap ng maraming tao, hindi naman talaga nadapa si Qin Shuyao. Wala siyang ebidensya para idiin ako. Sinadya ni Kinleyan na matapon ang red wine para madumihan ang damit ko para pagtawanan ako ng lahat. Pati ang proyekto ni Papa na abala niya at pinalayas pa niya ako sa bahay. Talaga bang kayang ipahamak ni Leyan si Shuyao? Kapatid. Welcome home. Qin Shuyao, bakit mo siya binuhusan ng red wine? Siya kasi gusto muna niya akong buhusan. Ate. Gusto ko lang naman mag-toast sa'yo ng isang baso ng alak. Bakit mo ako iniisip ng ganun? Mama, Papa. Ate, parang ayaw niya talaga sa akin. Hindi na lang ako magtatagal dito para hindi na siya mainis sa akin. Shuyao. Yung mga sinabi ko, parang wala lang sa'yo, ano? Di ba sinabi ko na, magkasundo sana kayong magkapatid? Bakit ang tigas pa rin ang ulo mo? Hindi totoo yan. Siya naman talaga ang unang bumuhos ng alak sa akin. Gusto niya akong mapahiya. Qin Shuyao. Nagkamali ka na nga tapos ang dami mo pang palusot. Bilasan mo at magsorry ka kay Leyan. Kuya, huwag mo na siyang sisihin. Ako naman ang umagaw sa pwesto niya. May karapatan siyang magtampo sa akin. Huwag kang magpanggap dito. Akala mo ba hindi ko alam kung ano ang iniisip mo? Paano ko ba makakalimutan si Jiang Shishu? Qin Shuyao, huwag kang sobra kung magsalita. Konting galit lang, tinutulak mo na agad ang tao. Nasaan ba yung pagiging desente mo? Hindi naman talaga ako disente. Kayo lang naman. Kayo ang unang hindi nagmalasakit sa akin. Kung hindi niyo ako pinabayaan, hindi sana ako nahuli ng mga human trafficker. Hindi rin sana siya nagkaroon ng maganda at maayos na buhay. Utang niya lahat yun sa akin. Shuyao, bakit ba palagi mong pinupuntirya si Leyan? Pareho kayong anak ni Mama. Bakit hindi na lang kayo magkasundo? Bakit siya? Bakit siya ang gumamit ng pagkakakilanlan ko ng ilang taon? Tapos ngayon na bumalik ako, pabor pa rin kayo sa kanya? Kung ganun lang din, bakit niyo pa ako dinala pabalik dito? Ano? Ipagtatanggol mo pa ba ang isang hindi kadugo at sasaktan mo ang tunay mong kapatid? Huwag kang magdrama. Kung magdrama man ako, mas okay na yun kaysa sa pagiging plastic mo. Hindi ba gusto mo lang ang pandablaod niya para humaba pa ang buhay mo? Ano ba yung pinagsasabi mo? Kung totoo ba o hindi, alam mo yan sa sarili mo. Kinleyan, akala mo ba mahalaga ka talaga sa pamilya? Kung hindi dahil sa pandablaod mo, matagal ka nang pinalayas ng pamilya Kin. Ate, kasalanan ko to lahat. Kinuha ko ang pagmamahal na dapat para sa'yo galing kina Mama at Papa. Ibabalik ko na lang lahat sa'yo. Aalis na ako ngayon. Umalis ka na nga. Kahit wala pa akong ebidensya. Mamaya, ilalabas na ni Kinleyan yung love letter na sinulat niya para palabasin na gusto ko si Jiang Shiksu para mainis siya sa akin. Leyan, ayos na. Yung plano mo, nilagay ko na yung love letter sa bag ni Qin Shuyao. Basta pumayag ka, gagawin na namin agad. Huwag, please. Uy, ano yan? Jiang Shiksu, hello. Nung una kitang nakita, parang nakita na kita sa panaginip. Gusto kita. Sana maging magkaibigan tayo. Tagapagmana ng pamilya Kin. Totoo pala, lahat ng nasa puso ni Qin Shuyao. Leyan, bakit mo kailangan ipahiya ang kapatid mo sa harap ng lahat? Si Qin Leyan, ganito pala siya. Bakit niya nagawa yun? Siya na nga ang gumamit ng pangalan ng tagapagmana ng pamilya Kin ng ilang taon. Tapos siya pa ang nang-aapi kay Qin Shuyao. Katabalik lang ni Qin Shuyao. Hindi naman talaga kami magkakilala. Paano ko magagawa yon?
Sana yung gumagawa ng gulo sa likod. Tumigil na. Kakauwi ko lang sa pamilya Kin. Ganito na agad ang ginawa ni Kinleyan sa akin. Mas mabuti pang hindi na lang ako bumalik dito. Oy, Chinleyan, sobra ka na yata. Kapatid mo yan, ha? Hindi ko inakala na ganito pala si Kinleyan. Bahala na. Ako talaga ang sumulat ng sulat na ta. Chinleyan, ang sama mo talaga. Kahit binalik na ng pamilya Chin, si Chin Shuyao dito, itinuring ka pa rin, nilang tunay na anak. Tapos ganito mo pa siya tratuhin. Na, sobrang selosa mo na. Saka lahat ng meron ka ngayon, dapat kay Qin Shuyao talaga yan. Itong sulat na ta, pinapakiusap ko lang sana kay Shuyao, na ibigay kay Jiang Shishu. Ngayon alam na ng lahat. Jiang Shishu, gusto kita, pwede ba tayong magkarelasyon? Ako. Ako. Oh, si Leyan pala. Siya mismo ang may gusto kay Jiang Shishu. Sanay na kasi siya na maging anak mayaman, kaya pala nakapirma bilang anak mayaman ng pamilya Qin. Buti na lang di ako nagkamali ng akala. Sagutin mo na siya. Tumahimik kayong lahat, hindi ganun. Qin Shuyao. Ikaw ba ang sumulat ng love letter na to? Hindi ba't para siraan lang ako nito? Si Jiang Shiksu, hindi naman talaga gusto kanyan. Huwag kang magpaloko sa kanya. Qin Shuyao, anong ginagawa mo? Nagpapapansin ka lang ba? Kung ayaw mong maniwala, pwede kitang halikan ulit. Ikaw, anong ginagawa mo? Ang bastos mo. Jiang Shishu, ano masasabi mo? Ako. Pag-iisipan ko muna. Ay nako, kasalanan ko to lahat. Kasalanan ko kasi wala akong lakas ng loob, na ako mismo ang magtapat sa'yo. Shuyao. Sorry. Dahil sa akin, nagkamali ng akala ang lahat sa'yo. Nagsisinungaling ka pa rin. Jiang Shiksu, nahuli ko lang siya kaya. Ginamit ka niya bilang panangga. Huwag kang maniwala sa kanya. Shuyao. Shishu, pasensya ka na. Si Shuyao kasi, hindi pa marunong. Mukhang, totoong gusto ka ni Leyan. Ang galing talaga ng nanay ko makigulo. Ma, bakit ka naniniwala sa kanya? Puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Nahuli ko lang siya, kaya gusto niya akong siraan. Nagdadahilan lang siya. Ma, Si Qin Shuyao ba ay may paranoid na iniisip na lagi siyang pinapahamak. bakit tuwing magsasalita siya? Lagi niyang sinasabi na si Leyan ang naninira sa kanya. Nakakahiya na ang pamilya Qin dahil kay Qin Shuyao. Umuwi ka na agad. Bago ka pa, magpahiya dito. Pa, naniniwala ka rin ba sa kanya? Lumayas ka. Shishu. Dahil gusto ka ni Leyan. Alagaan mo siya ng mabuti ha. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Para sa akin, mas mabuting mag-focus muna sa pag-aaral. Pagkatapos ng graduation, saka na lang pag-usapan. Mukhang, Tinatanggihan na talaga ni Jiang Shiksu. buti na lang, tapos na. Jiang Shishu, ano bang ibig mong sabihin? Hindi mo ba gusto si Leyan? O minamaliit mo ang pamilya Qin? Hindi ganun. Hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Ano bang ibig mong sabihin? Ako. Leyan, aalis na muna ako. Mag-uusap na lang tayo ulit. Jiang Shishu. Mas mabuting huwag ka nang tumulong kay Leyan sa pag-review, dahil sa'yo. Maayos pa rin ang lahat sa school, Jiang Shishu. Anong ginagawa mo dito? Leyan, si Shishu ay talagang pumunta dito, para turuan kang mag-review. Si tita ang nag-imbita sa akin. Tiningnan ko ang grades mo. Kung hindi ka magre-review, hindi ka makakagraduate ng maayos. Si Kinleyan kasi, hindi talaga siya mahilig mag-aral. Hindi siya magre-review, sigurado ako. Salamat ha, pero hindi ko balak mag-review, para sa akin, sayang lang oras ko dyan. Mukhang totoo ang sinabi ni Shuyao, hindi talaga magre-review si Leyan. Sa loob ng 3 araw, si Qin Mochen ay may grand finals na. Abala siya sa pagdududa sa kotse ng kuya niya. Kahit kunwari, ibinigay niya lahat at nag-donate ng dugo. Pero sa huli mamamatay pa rin si Qin Mochen.
Kung totoo ang sinabi ni Shuyao, ibig sabihin, si Leyan ang magiging dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Anong gagawin ko? Leyan, kung ayaw mong mag-review, anong balak mo? Sasali ka ba sa finals ni Mokhen? Si Leyan ba talaga ang papatay sa akin? Kinleyan, nahuli talaga kitang may ginagawa. Kukunan ko ng ebidensya. Tingnan natin kung paano mo ipapaliwanag to. Leyan, anong ginagawa mo? Tinutulungan ko lang si kuya na i-check ang kotse. Gusto mo bang may gawin sa kotse ni kuya? Papatayin mo si kuya. Gusto niya talagang saktan si kuya ko. Kuya, May ginawa siya sa kotse mo kanina. Nakuha ko lahat sa video. Hindi totoo yan. Hindi ko kailanman naisip na saktan si kuya. Nagdadahilan ka pa. Tingnan mo, ikaw to 'di ba? May ebidensya na. Ano pa masasabi mo? Leyan, talaga bang gusto mo akong patayin? Leyan, kahit na ikaw ang mobile blood bag ng pamilya, pero sa loob ng mahigit 10 taon, itinuring ka naming tunay na anak, paano mo nagawang gawin to? Kung alam lang namin na ganyan ka, hindi na sana namin inampon noon. Ma, pa, ang totoo po, gusto ko lang tulungan si kuya i-check ang kotse. Kanina, na-video ko lahat ng proseso ng pag-check ko. May video ka rin naman. Kung ayaw niyong maniwala, ipapakita ko sa inyo. Nagsisinungaling ka pa rin. Kinleyan, gusto mo talagang saktan si kuya ko. Lumayas ka na ngayon din sa pamilya Kin. Kung hindi, ipapadala ko ang video na to sa pulis. Ate, pwede bang? Huwag mo akong Pagbintangan. Tama na. Dahil, sinabi ni Leia na may video rin siya. Panoorin muna natin lahat ng video bago magdesisyon. Leyan, i-play mo na ang video, para makita ng lahat. Ginawa ko yun para siguraduhin na wala akong pagkakamali. Kaya ko sinelfie ang pag-check ko sa kotse. At saka, ang kotse ay tungkol sa buhay ni kuya. Nag-aalala lang talaga ako kay kuya, kaya ko palihim na sinak ang kotse. Kahit na kapag nangyayari ang mahalagang eksena, hindi ko makontrol ang katawan ko, pero basta mag-iwan ako ng ebidensya, siguradong mababago ko ang ending. Leyan, pasensya ka na. Kanina, masyado lang nagpadalos-dalos si Papa. Yung tatay mo, nadala lang ng emosyon, kaya kanya napalo. Masakit pa ba? Si Papa, nag-alala lang talaga sa kuya mo, kaya kanya napalo nang hindi niya sinasadya. paano naman mangyayari yon? Nagsisinungaling siya. 8. Pwede ko ba talagang gamitin ang video para lokohin ang lahat? Tama, kung gusto ka talagang saktan ng ate mo, hindi siya magre-record ng video para mag-iwan ng ebidensya. Shuyao, misunderstanding lang to. Teka lang, kuya, kasalanan ko rin kasi, ang tanga-tanga ko, habang chine check kita kanina, may natanggal na ilang tornilyo. Pasensya ka na, ikaw na lang ulit magbalik. Sige. Na-check ko na. Si Leyan, totoo nga, ilan lang ang inayos niyang tornilyo, pero, naibalik ko na lahat. Shuyao, nagkamali ka kay Leyan. Paano mo naman nasabing yung pag-aayos niya ng tornilyo? Tumulong ba siya o may balak siyang manira? Saka, hindi rin naman patunay yung video na iyon. Kapag nagkaproblema ka sa competition, sino ang sisingilin mo? Si Kinleyan ba? Tama na kung ganun. Mochuan, huwag ka na sumali sa finals ngayon. Dito ka na lang sa bahay. Papa, Mama, huwag kayong mag-alala. Patutunayan ko sa inyo na hindi ganun si Leyan. Hintayin niyo ako. Kuya, ingat ka sa pag-alis. Peke lang lahat ng pakita. Papa, Mama, mas pinili niyong paniwalaan si Kinleyan kaysa sa akin. Matagal na niyang ninakaw ang selyo ng kumpanya at nilipat lahat ng ari-arian ng Kin family. Pati yung regalo niya sa'yo, puro peke lang. Sabi ni Shuyao, ninakaw ni Leyan ang selyo ng kumpanya at nilipat ang ari-arian ng pamilya Kim. Kinleyan, akala mo ba dahil sa magaling mong magsalita, makakalusot ka na at makakatulog ka ng payapa? Sinasabi ko sa'yo, huwag ka masyadong magpakasaya. Oy, papa niya. Sa tingin mo ba, walang mangyayari kay Mochuan? Talaga bang si Leyan ililipat ang mga ari-arian ng pamilya natin? Naririnig mo ba yung nasa isip ni Shuyao? Naririnig mo rin ba yung iniisip ni Shuyao?
Sabi niya, si Leyan daw, ninakaw ang selyo ng kumpanya, at ililipat ang ari-arian natin. Wala kayang mangyayari kay Machuan ngayon. Dati, marami na akong beses, narinig yung nasa isip ni Shuyao. Pero, ni minsan, hindi pa nagkatotoo. Oo nga, si Leyan, lumaki siya sa harap natin. Paano niya magagawang saktan ang kuya niya na mahal niya? Paano niya magagawang ilipat ang ari-arian, gawin yung mga bagay na walang konsensya? Siguro hindi. Hindi pwede, malaki ang issue na to. Paano kung totoo yung sinasabi ni Shuyao? Huwag na tayong maghula, malalaman natin kung totoo ba, kapag sinilip natin mismo. Tama, Tara. Silipin na natin. Tara. Nakikita mo ba? Ha? Ito ang anak nyo, na inalagaan nyo ng mahigit 10 taon. Baka nga sila yan. Talagang ninakaw ang selyo ng kumpanya, at nilipat ang ari-arian. Baka hindi naman si Leyan ang may gawa. Baka nagkamali lang si Shuyao sa hinala niya. Paano mangyayari yon? Yung code ng vault, birthday nila yan, siya lang ang may alam. Pati si Machuan, hindi niya alam. Baka lahat ng pagiging mabait niya, at pagiging responsable, puro pakitang tao lang. Fake. Lahat peke. Bakit naging ganito? Gawa lang pala sa ginto plating. Palagi kitang binibigyan ng pera. Pero nagawa mo pang bilhan ako ng peke, mga painting at alahas. Tayo pala ay nagpalaki ng isang ingrata. Pa, anong ginagawa nyo dito? Bakit kami nandito? May mukha ka pa talagang magtanong. Ito, Kinle yan. Ipaliwanag mo nga sa akin. Itong mga peking painting. At saka, itong mga peking alahas na binili mo para kay mama. Ano ba talaga ang nangyari dito? Sige, magsalita ka. Itong mga peking painting. At saka nawawalang company seal. Paano nangyari lahat to? Yung mga painting, siguradong ibinenta niya yon. Pati yung seal, siya rin ang nagtago. Kinle yan, bakit mo binenta? Yung mga koleksyon natin. Ha, kulang ba talaga sa pera ang pamilya Kin? Kaya kailangan mo pang gawin to. hindi ko ginawa. Hindi mo ginawa ang alin? Ang password ng safe, birthday mo yon, ikaw lang ang nakakaalam. At saka, itong painting na to, regalo mo to sa akin. Ha? Kung hindi ikaw, sino pa? Si Shuyao ba? Pa, Sobra ka namang magbintang sa akin. Ginawa ko lang to para tulungan si Shuyao. Kinle yan. Binenta mo ang mga gamit. Tapos natakot kang mahuli ni mama at papa. Kaya pinalitan mo ng peke. Ngayon, sinisisi mo pa ako. Tama. Kakauwi lang ni Shuyao, ilang araw pa lang. Anong kinalaman niya dito? Leyan, kung ikaw talaga ang may gawa, aminin mo na ngayon, hindi ka namin papagalitan ng papa mo. Pa, hindi ko talaga ginawa. Kita namang ikaw ang nagbenta ng mga gamit. Alam mong hindi mahahanap ni na mama at papa. Kaya ayaw mong umamin. Hindi ko talaga binenta ang mga yun. Mga painting, alahas, pati company seal, nandito lahat. Anong nangyayari dito? Bakit hindi ka man lang nagsabi, pinalitan mo pa at nilagay, sa mga kahon na to, Shin Leyan? Ano na naman tong kalokohan mo? Anong nangyari? Ay, Mok Chuan, buti na lang ayos ka lang. ma, Sabi ko na nga ba, hindi ako sasaktan ni Leyan, di ba? Oh, ayan. Buo akong nakabalik, walang galos. basta ayos ka lang, mabuti na. Ganyan talaga ang papa mo. Ngayon, mukhang, napagbintangan na naman natin si Leyan. Ma, pa, hindi niyo siya napagbintangan. Gusto lang talaga niyang ilipat ang mga ari-arian ng pamilya natin. Shin Shuyao. Buong araw kang ganyan. Wala kang ginawa kundi maghanap ng gulo. Inaakusahan mo pa si Leyan. Tama ba? Hindi ko siya inaakusahan. Tama na, kung may nang-akusa man. Pakinggan muna natin sila yan. Kaya ko tinago ang mga to. Kasi alam, kung si Shuyao, may kausap na maliit na kumpanya para sa partnership. Si Shuyao, lumaki sa probinsya, mabait at madaling magtiwala. Halos naloko na siya. Nagsisinungaling ka. Alam ko naman, pinagsisikapan mong makatulong para sa pamilya natin. Pero alam mo ba, kung gaano karaming tao sa labas, ang gustong maaga lahat ng meron tayo, lahat ng sa pamilya Chin. Kaya kailangan kong mag-ingat. Kinle yan, tigilan mo na yung pagpapanggap mo.
Huwag mong akalain na hindi ko alam. Gusto mo lang talaga. Ang kinin ang yaman ng pamilya natin. Shuyaw, ginagawa lang ng ate mo to para sa'yo. Bakit palagi mo siyang tinitingnan, na parang kalaban? Hindi ko sinabi sa inyo. Kasi ayokong pag-alitan, nyo si Shuyaw. Ma, pa. Huwag nyo siyang pag-alitan. Ako na lang ang pag-alitan nyo. Buti na lang, naibalik ko, lahat ng mga painting. Nagsisinungaling siya. Lahat ng to, plano lang niya. Bakit hindi kayo maniwala sa akin? Kinleyan, ang dumi mo. Kung ganyan ka na lang, alis na lang ako, dito. Leyan, bakit ka aalis? Kung may aalis, dapat si Chin Shuyaw ang umalis. Shuyaw, bakit palagi mo na lang, inaaway ang ate mo? Nakakadismaya ka. Leyan, malaki ka na rin. Siguro nga panahon na para tumira ka mag-isa. Kung gusto mo, bibili kami ng papa mo ng bahay para sa'yo. Ha, o kung may gusto ka, sabihin mo lang sa amin. Ayaw niyang umalis. Siyempre, saan ka pa makakahanap ng buhay prinsesa? Gaya dito sa pamilya Qin, si Kinleyan, hinding-hindi niya iiwan. Ang ginhawang meron siya. Pero mas mabuti na yatang umalis ako. Mas makakabuti to para sa ating lahat. Ma, pa, salamat sa lahat ng pag-aaruga niyo sa akin nitong mga taon. Tungkol sa bahay, huwag niyo na akong alalahanin. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng umalis. Dito ka lang sa pamilya Chin. Leyan. Pag inulit ni Chin, Shuyaw nasaktan ka. Papalayasin ko siya. Dito sa pamilya Chin. Kinleyan, palibhasa kasi, ampun ka lang ina, mama at papa, wala kang karapatang. Agawan ako sa pamilyang to. Kung nandito ako, wala ka. Ha! Pag nawala ka dito sa bahay na to, lahat ng meron sa pamilya Qin, akin na. Leyan, mag-ingat ka. Kuya. Chin Shuyaw, kuya mo yan. Paano mo nagawang saktan siya? Kuya, kapit ka lang. Magdodonate ako ng dugo agad. Mok Chuan. Mukchuan, bilisan nyo. Bakit hindi pa nagigising ang kuya mo? Baka naman grabe na talaga. Ano, ma? Huwag ka masyadong mag-alala. Ayos lang si kuya, hindi siya mapapahamak. Gising ka na. Leyan. Niligtas mo na naman ako ulit. Bilang kapatid na babae, natural lang na iligtas ang kuya. Leyan, salamat talaga sa'yo. Si Machuan, muntik nang mawala pero nailigtas mo. Ay, si Shuyaw, nagka-breakdown ang isip niya, kaya kanya nasaktan. Nagdesisyon na ang papa mo, ipapakonfine na siya sa mental hospital. Hindi ka na ulit masasaktan ng ganun. Sige. Bago siya dalhin. Gusto ko sanang makita siya ulit. Pero, paano kung masaktan ka niya ulit? Ma, huwag kang mag-alala, protektahan ko ang sarili ko. Sige, pumunta ka na. Aalis na ako. Kinleyan, bakit parang palagi kang nakakalusot? Yung sa relo party, pati yung karera ni kuya, bakit palaging ikaw ang nakakaiwas? At ikaw naman talaga ang may kasalanan. Bakit lagi kayong pinapabora ni mama at papa? Paano mo nalalaman ang mga mangyayari? Baka naman, galing ka rin sa ibang panahon. Hindi ba ikaw rin? Sa bawat sitwasyon, parang alam mo na gagawin mo. Hindi ka talaga si Kinleyan. Haha, basta ikaw ang kontrabidang babae. Ako si Qin Shuyaw. Ako pa rin ang bida. Ha. Pero binago ko na ang buhay ni Chin Leyan, Chin Shuyaw. Wala ka ng pagkakataon, sinasabi ko sa'yo. Inggit ang dahilan kung bakit ka napunta sa ganyang ending. Sino ka ba talaga? Hoy, bumalik ka. Sino ka ba talaga? Hindi ko inakala. Pati yung karakter na ginawa ko, time traveler din pala. Tita Chin, nandyan ba si Leyan? Jiang Shishu, bakit bigla ka nandito? Chin Leyan. Yung last time na nag-confess ka sa akin. Matagal ko din pinag-isipan. Nagdesisyon ako, bibigyan natin ng chance ang dalawa. Pero, di ba sabi mo noon, tapusin mo muna ang pag-aaral mo?
Oo, tama. Pero pwede naman tayong magkasundo muna, di ba? Pagkatapos ng graduation, tayo na. Kung titignan mo, pogi din naman siya. Siguro, sagutin ko na lang muna. Ang gwapo niya, ang gwapo niya. Hindi naman ako talo kung maging kami. Bakit ka natatawa? Sasagutin mo ba ako o hindi? Oo, CJ, deal na tayo dyan. Okay. Itong bracelet na to, ito na ang tanda ng usapan natin. Suotin mo sa akin. CJ. Kung magkatuluyan talaga, sila yan at si Shiksu. Malaking tulong din yan. Sa pamilya Kin. Sa tingin ko, mas okay kung sila yan na ang mas tumutok sa mga gawain sa kumpanya. Hindi naman mahalaga kung sino ang kasama niya. Basta maging masaya si Leian. Mukhang okay naman si Shisho, ha? Nagbigay na agad ng Tanda ng pagmamahalan. Hahaha. Ganito pala. Sigurado akong para kay Chin Leian. Ito talaga ang ending na gusto niya. Kahit ano pa ang ibigay sa'yo ng buhay. Kailangan mong magsikap para baguhin ang kapalaran mo.